Damon Lucips, POV. Natapos agad ang meeting ko sa isang client. Hindi na ako masyado nakapag-focus sa kagustuhang makausap na agad si Zeus. Curiosity hits me real hard. Lalo pat si Zeus ang tipo na kapag nagiging seryoso ay talagang mahalaga ang isang bagay. Good thing, pagdating ko ng office ay nakita ko kaagad siya sa couch na nakaupo. Mukhang inaabangan din talagang pagdating ko. Finally, you're here. Sambit ito na parang hindi na makapaghintay sa sasabihin niya. What is it, buddy? Ano bang nangyayari? Tanong ko na kaagad sa kanya kahit hindi pa ako nakakaupo sa swivel chair. But instead na sagutin ako, tumayo ito at inabot sa akin ang kanyang cellphone. Ano ba to? Magkasalubong ang kiilin na tanong ko. See it for yourself. Hindi makapaghintay na tura nito kaya nagtataka ko itong kinuha. Pumunot ang noo ko habang tinitigan isang larawan ng babae. Nakatayo ito at may hawak na maleta. Medyo hindi gaanong malinaw ang mukha dahil halatang mga nakaw lang ang kuha. Lalo pat medyo naka-side view ang posisyon nito at may suot pa na sunglasses. It's not clear. Ano to? Pulang ng kuryosidad na tanong ko. I went to the airport kanina para ihatid si Lucy. Paunang salaysay ni Zeus referring to her fling. Nahagip na mga mata ko ang babaeng yan. Buddy, she looks like Amanda. Kita ko hindi makapaniwalang reaksyon sa kanyang itsura. Kumunot lalong noo ko. What are you saying? Nagtataka ng labis sa sinasabi niya. That woman, kamukhang kamukha niya talaga si Amanda. But with a better version. I mean magkamukha lang sila but she looks classy and sophisticated while Amanda is so plain and simple. He added. Napaupo ako sa narinig at dismayadong umiling. Nagmadali pa nga ako kanina, yun pala ito lang sasabihin niya. Shit Zeus, you're overreacting. Akala ko kung ano na. What's with that reaction, Damon? Hindi ka man lang ba nabigla o hindi kayo nagtataka? Punot ang noong tanong nito nang mapansin na hindi naman ako gaano apektado. Why should I? Lahat naman ng tao may kamukha. Even me or even you. Parang kangturan ko. Sino ba namang tao sa mundong walang kamukha? Crazy. Ngayon sa po nitong kanyang noo habang patuloy pa rin sa pagsasalita at nagpalakad-lakad na parabang hindi mapakali. But Damon, this one is different. Kung nakita mo lang siya sa personal, for sure mapapaisip ka talaga. Baka nga mas matindi pang magiging reaksyon mo kaysa sa akin. Sayang lang kasi hindi malinaw yung mga kuha ko. At saka hindi ko rin siya kaagad nasundan dahil nakasakay na siya ng sasakyan. Mariing pangungumbinsi niya na may kasamang panghihinayang. Ngayon lamang naging ganito kaseryoso si Zeus at aaminin ko nagbibigay ito ng malaking kaguluhan sa aking isip. Ayaw ko sanang mag-isip ng malalim at lituhin ang sarili ko. Pero bigla kong naalala ang mga sinabi noon na mapagpanggap na babaeng Amanda na yun. Hindi kita kilala. Wala akong alam sa binibintang mo. Ano bang kasalanan ko sa'yo at bakit mo ako pinaparusahan ng ganito? Hindi Amelia Bentarde ang pangalan ko. Ako si Amanda Simpaco. Isa-isang nag-e-echo sa aking pandinig ang mga katagang ito sa aking utak. May kung anong hindi maipaliwanag na pakiramdam ang bigla na lamang sumibol. Hindi kayo nagsasabi na totoong babaeng yun? Paano kung kamukha lang pala talaga niya ang totoong kabit ni Dad? Shit! Isang malalim na buntong hiningang pinakawalan ko habang muling tinuon ang mga mata sa larawan ng babae. Kinuha ko ng aking cellphone na tinagilap ang mga kuhang larawan ni Dad kasamang kabit niya at pinagkumpara ito. Lumapit sa akin si Zeus at tiningnan din ito. Holy shit buddy! Kaparehong-kapareho nga! Napaawang din ako. Kahit pa man hindi ganun kalinaw ang mukha nito sa kuhang larawan ni Zeus. Kaparehong-kapareho naman ang postura at pananamit nito na animo isang babae lang ang nasa mga larawan. Natahimik ako habang si Zeus ay hindi magkanda o gaga sa pagsasalita. Damon, baka naman Amanda Simpaco talagang pangalan ni Amanda. Hindi ba't sabi mo'y Amelia Bentarde ang pangalan ng kabit ng dad mo? Paano kung magkamukha lang talaga sila tapos napagkamalan mo lang si Amanda? Sunod-sunod na mga tanong niya. Nakuyom ko ang kamao, naguguluhan ako lalo. May punto si Zeus. May malaking posibilidad nga lalo pat birhen ng babaeng yun na magalaw ko. Shit! May kung ano sa kaibuturan kong nagwawala. Parang ayaw tanggapin ng sistema kong posibilidad na ito. Ayaw kong isipin na nagkamali ako. Maraming panahon ang nasayang. Unti-unti na ako nakakapaghiganti kaya ayaw kong isipin na all this time sa maling babae ko pala ito nagawa. Shit! Nahampas ko na malakas ang tibol. Kita ko pang pagkabigla sa mukha ni Zeus. Kaya isa lang ang naisip kong paraan upang makumpirma ang katotohanan. I need you to do something. Maring wika ko. Seryoso siya nakatingin at naghihintay sa akin na sasabihin. What is it? Alamin mo lahat ng impormasyon tungkol sa lahat ng international flights ngayong araw, including all the passengers' name.
Magkaiba man ang line of business namin ni Zeus, kagaya ko'y marami rin siyang connections kaya alam kong maasahan ko siya pagdating sa bagay na ito. Tumayo na rin ako. May kailangan akong puntahan. And where are you going? Tanong nito na mapansin ang kilos ko. Somewhere. Tipid na sagot ko while wearing my coat. Makahulugan itong ngumisi. I knew it, Damon. And I wish you good luck. Tugon ito na parang alam na kung saan ako patungo. Magsasalita pa sana siya ulit nang bumukas ang pintuan at niluwanan si Lourdes. Mr. Helgon, the meeting will be start. Cancel it. I'll be gone for a while. Deritsahang utos ko't nagsimula ng humakbang paalis. Hindi ko na napansin ang naging reaksyon ng dalawa. Shit, may kung anong nagtulak sa akin na puntahan ng babaeng yun habang hinihintay ang magiging resulta ng ipinapagawa ko kay Zeus. I need to ask her some questions na maaring magpatunay na hindi nga siya ang totoong kabit ni Dad. Amanda's POV. Gaya ng laging nakagawian ko araw-araw. Matapos mananghalian ay sa dalampasigan ako nagbabad pagkatapos mangmuha ng mga gulay at prutas sa parang gubat. Manguhuli ako ng isda, uulamin mamayang gabi. At dahil masakit ng init sa aking balat, ay naisipan ko sumilong muna sa lilim ng punong kahoy habang tinatampisaw ang mga paa sa tubig dagat. Wala sa sariling napamuni na naman ako. Tila ba hindi ko na malayan ang kaibilis na paglipas ng mga araw. Nasanay na rin ako mamuhay dito na mag-isa at alam kong makakaya ko pa sa parating na mga bukas dahil may dahilan na ako ngayon para magpakatatag at magpatuloy. Ramdam kong labis na pananabik sa napakalaking posibilidad na may maliit na buhay na unti-unting nabubuo sa aking sinapupunan. Pero may kaakibat din itong pag-aalala sa kung paano ko siya may iraraos pagdating ng tamang buwan ng aking panganganak. Marahan ko hinaplos ang maliit na umbok ng aking tiyan at emosyonal na pangiti. Wala akong hindi kakayanin para sa iyo, anak. Kung noon gusto ko nang sumuko, ngayon mas lalaban ako dahil alam ko nandyan ka na't umaasa sa akin. Kumapit ka lang dyan, kahit anong mangyari kakayanin ni Mama lahat para sa iyo. Nagsimula na rin magsipatakan ng malilit na butil sa aking mga mata. Nawala man si Chang na siyang natitira kong pamilya, binigyan naman ako ng may kapal na isang anak para maging dahilan ng aking paglaban sa pagsubok na ito ng aking buhay. At kung may kakambal nga ako, sana dumating ang araw na magkita kami kahit paman alam kong imposible yung mangyari, lalo pat nakakulong ako sa islang ito. Pero ika nga nila, libre lang ang mangarap kaya isa na rin yun sa papangarapin kong mangyari. Natunang mga mata ko sa kulay asul na karagatan. Ang kaninang pagiging emosyonal ay napalitan ng kung anong pagkasabik nang mapansin ko sa hindi kalayuan ang bangkang naglalayag sa dagat at mukhang patungo rito sa isla. Dahil sa tuwa ay napatakbo ako habang walang pakundangan sa pagkaway. Tulong! Tulungan niyo ako! Alam kong malabo akong marinig pero nagbabaka sakali akong magkaroon ng himala. Patuloy pa rin ako sa pagkaway, hindi ko na maramdaman ang init at pagod. Hanggang sa palapit na ng palapit ang bangka. At ang kakarampot kong pag-asang makawala sa kinabibilangguang isla ay bigla na lamang naglaho nang mamukaan ng mga lalaking sakay nito, lalo nang nasa pinakaunahan na walang iba kung hindi ang hinayupak na si Damon Lucif Helgon. Sumibol na naman ang matinding kabang nararamdaman ko. Nag-isip pa ako noong mga nakaraang araw kung babalikan niya ba ako dito, pero ngayon nakita ko ulit ang pagmumukha niya ay may kung anong kilabot akong naramdaman. Bigla na lamang kumabog na mabilis ang puso ko. Kakaibang takot ang nararamdaman ko ngayon. Umalis ako sa kinatatayuan at mabilis na tinungo ang rest house. Pagkapasok ay nilako kaagad ang pintuan at ang mga bintana. Sinisiguradong hindi makakapasok ang demonyo. Ang lalaking yun. Natatakot ako sa maari na namang sapitin muli sa mga kamay niya. Kung ako lang, makakaya ko pa. Kaso iba na ngayon dahil may sanggol na akong dinadala at hindi siya pwedeng madamay sa kahayupan ng ama niya. At lalong hindi pwedeng malaman ng hinayupak na yun na magkakaanak kami. Sobra akong kinakabahan sa maaari niyang gawin. Makapangyarihan siya at malamang kukunin niya lang sa akin ang anak ko't ilalayo. Ayaw ko mangyari yun, hindi ko kaya. Baka mabaliw ako ng tuluyan. Mas mabuti pang mabilanggo ako dito na panghabang buhay basta makasama ko lang ang anak ko. Nanginginig ang buong sistema ko habang iniisip ang napakaraming posibilidad maaring mangyari. Napaupo ako sa isang sulok habang yakap-yakap ang aking mga tuhod. Hindi magkamayaw sa pagtibok ang aking puso. Napakabilis at nakakabinging tibok habang ang mga luhay walang tigil sa pag-agos. Hey, open the door! Rinig kong malakas ng pagkatok. Hindi ako kumilos. Hindi siya pwedeng makapasok. Buksan mo ng pinto, ano ba?
Sigaw niya na tila ba nagsimula na maging iritable. Hindi hindi pwede! Tinakpan ko ang aking tainga. Natatakot ako sa mapagbanta niyang tinig. What are you doing? Bullshit! Nagsimula na siya magwala habang kinakalampag ng malakas ang pintuan. Mas lalo akong nanginig sa takot. Wag na wag mo sasagarin ng pasensya kung babae ka. Isa! Nagsimula na rin siyang magbilang habang ako'y nagsimula na humagulhol. Parang gusto ko na lamang lumunin ako ng lupa ngayon para makatakas sa maaari niyang gawin. 2! Ramdam kong labis na gigil sa pagkakabigkas niya. 3! At sa huling bilang niya ay narinig ko na lang ang sunod-sunod na putok ng baril kasabay ng parasahang pagbukas ng pintuan. Tangina! Bulyaw niya na agad na makapasok. Nanginginig ako nagangat ng muka. At sa isang iglap lang, nasa harapan ko na siya at mabilis nitong hinila ang aking mahabang buhok dahilan para mapatayo ako na sa pilitan. Tama na Mr. Heligon! Humahaguluhol na pagmamakaawa ako habang pilit hinahawakan ang kanyang braso para pigilan ito. Bakit ba lagi mo nalang akong ginagalit ha? Putang ina mong babae ka, sinasagad mo palagi ang pasensya ko. Nakakabinging singhal nito at kasabay ng pagbitiw nito sa aking buhok ay ang malakas na pagdapo ng palad nito sa aking pisngi. Dahilan para mawalan ako ng balanse at mapasubsob sa sahig. Hayop ka ha? Dumoble ang hagulhol ko. Hindi ko alam kung saan ang una kong hahaplusin. Sa sumasakit na katawan, sa pisnging namumula, o sa gilid ng labi kong pumutok at dumugo. Gusto mo bang na lagi nalang sasaktan kaya ka lumalaban? Pues, I'll give what you want. Hindi pa man ako nakakabangon ay parasahan siyang pumaibabaw sa akin. Nalilisik ang kanyang mga mata habang hinahablot ng malakas ang suot kong t-shirt. Alam ko na naman ang susunod na mangyayari. Kung noong nasa bahay niya kami, ay nananabik ang aking katawan sa bawat haplos niya. Ngayon ay wala na akong maramdaman, ni katiting na ganoon. Ang dating nag-aalab sa kapusukan ay napalitan na nag-aapoy na galit at pagkasuklam sa damdamin. Huwag! Tama na! Utang na loob! Pagmamakaawa ko kahit pa alam kong wala nang makakapigil sa kahayupan niya. Shut up! This is all your goddamn fault! You miss this, right? Umigting ang pangungturan niya habang hinuhubad ang aking pangitaas na suot. Please! Tila nangihinat paus ng aking boses. Sunod niyang tinanggal ang kanyang sinturon para luwagan ang suot niyang pantalon. Pumikit na lamang ako habang hinihintay ang sunod na gagawin niyang kahayupan. Akala ko hindi na mauulit ito. Akala ko tatahimik ng buhay ko rito. Ngunit muli na naman niya ako nilapastangan. Hanggang sa maramdaman kong puwersahang pagbaon ng kanyang sandata sa aking kasalanan. Hinahayaan ko na lang ang mga matang maulan ng pagluha habang nagpapakasasa siya sa ibabaw ko ng hayok na hayok na hindi ko magawang umungol dahil walang pagmamahal at walang pag-iingat ang pag-angkin niya sa akin. Tila ba isa itong parusa na kailangan kong indahin? Tanging pag-ikbila ang nagawa ko habang inihintay kong kailan siya magsasawa at matatapos. Para akong tuod na hindi gumagalaw at inahayaan lang siyang magpakasasa. Hanggang sa maramdaman ko na lang ang mainit na likidong pumupuno sa aking kailaliman. Agad din siyang tumayot nagbihis na parang wala lang sa kanyang lahat. Iba dapat ang sadya ko kaya ako nagpunta dito. But since pinukaw mo na naman ang galit ko, magdusa ka dito. Puno ng galit na bulyaw niya bago tuluyang lumisan. Naiwan ako nakahiga at walang saplot. Napasigaw ako ng tuluyan sa labis na galit at paghihinagpis. Kahit nangihina ay dahan-dahan akong bumangon. At sinuotan nagkasira-sira akong saplot. Humahagulhul ako habang hinawakan ang aking sinapupunan. Patawad anak, kung naging mahina si mama. Patuloy pa rin ako sa paghagulhul na tila ba hindi naubusan ng luha. Ang hayop na kagaya niya hindi karapat-dapat sa batang dinadala ko. Isa siyang napakawalang pusong lalaki na hindi nararapat kilalaning ama. Nag-aapoy sa galit ang aking mga mata habang tinitinan sa may bintanang papaalis na bangka. Hindi kita kailanman mapapatawad. Sinusumpa kita, Damon Lucif Heligon! Sinusumpa kita! Damon's POV. Nandito ako sa bar ni Zeus ngayon. Dito namin naisipan magkita para pag-usapan ang tungkol sa pinapagawa ko sa kanya. I've drinking my glass of vodka while waiting for Zeus to come over. Wala pang loko rito kaya sumisimuna ako ng alak. Hanggang ngayon, hindi pa rin mawagli sa isipan kong nangyari sa isla. It's been 2 days magmula na nagtungo ako doon. Hindi naman dapat ganun ang mangyari. Kung hindi lang pinainit ng babaeng yun ang ulo ko. I went there just to ask her few questions na maaaring magpapatunay na hindi nga siyang naging kabit ni Dad. But that whore locked the entire house para hindi ako makapasok. Kung hindi pa naman siya gaga, I smirk habang tuwid lang ang tingin.
Pansin ko mapupukol na titig sa akin ng maraming kababaihan and I know they all want my attention. They're thirsty for it. Kung nasa mood lang sana ako ngayon, to play it, baka pagsabayin ko pa sila. Napailing na lang ako sa malikot na kaisipang ito. May mahalagang bagay pa akong kailangang unahin at pagtuunan ng pansin over this pleasure. And suddenly, isang pamilyar na bulto ng sexing babae ang naglalakad patungo sa table ko. It's Carla. I knew it, babe. Finally, natagpuan din kita dito. Kumikisla pa mga matang sambit nito. Ilang araw na rin kaming hindi nagkikita because I don't want to. Kagaya nga na sinabi ko, I have a lot of important matters to do right now. And I know she can wait. But seeing her in front of me right now, I guess she can't. I miss you, babe. I miss you. May pagsusumamo sa mga mata nito habang mas nilapit pa ang sarili sa akin. But I just stare at her with a blank face while drinking another shot. You rejected my calls and I can't even visit you in your house dahil alam kong bawal kapag hindi mo sinasabi. I always come here every night. Nagbabaka sakaling makita kita ulit dito. She continued explaining. I sighed deeply bago tuwid na nagsalita. I am busy. I will just call you kung kailan tayo pwede magkita. Tumango siya ngunit hindi ko rin nakaligtaan ng mapait niyang ngiti. Yeah, I guess you're not in the mood tonight. It's good to seeing you here, babe. I will be waiting for your call. Bye. Paalam ni Carla. Sinundan ko pa siya ng tingin palabas ng exit. Kung may isang bagay man ako nagustuhan sa kanya, yun ay dahil marunong siyang lumugar. Sinusunod niya lahat ng ayaw at gusto ko. Kung tutuusin, she's an ideal girl for a commitment aside for having gorgeous face and curves. Magaling din siya sa kama, but my goddamn heart isn't attracted to her. Hanggang pangkamalan talaga ang nais ko sa kanya. Nothing more, nothing less. Maya-maya lang ay nakita ko ng hindi mapakaling mukha ni Zeus. Hindi pa nga ito nakakalapit ay ramdam ko ng hindi maipaliwanag na ekspresyon nito, dahilan para sumibol ang hindi maipaliwanag na kabang nararamdaman ko. Buddy, sambit nito na tuluyang makalapit. You're late, asshole. Nakaismid na turan ko. Seryoso lang itong napahawak sa kanyang sentido. Come on, follow me. Masyadong maingay dito and it's not the right place to talk about this important thing. Tuwid na salaysay nito kaya tumayo na din ako at sumunod sa kanya daladalang bote ng vodka. Tumungo kami sa isang malawak na kwartong pinasadya niya para gawing opisina. Umupo kami sa couch before he handed the documents I needed. Hindi ko pa man ito nababasa, siya na rin ang kusang nagpaliwanag. Shit damon, may passenger na nagngangalang Amelia Bentarde and her flight was from Switzerland. Una salaysay pala niya nagpaawang agad dito sa aking labi. Shit, impossible. Parang ayaw maniwala ng utak ko o baka naman ayaw ko lang tanggapin na mukhang nagkamali nga ako all this time. Magkamukha sila ni Amanda. They were probably twins but I guess they were grew up in a different environment. Just by their looks and by their last name. You can conclude na magkaiba sila ng kinalakhang magulang. Segundang salaysay ni Zeus. Napaisip ako. Kaya marahil gulat na gulat ang babaeng Amanda na yun. Nung pinakita ko sa kanya mga larawan ni Dad, kasamang babaeng kamukhang kamukha niya like she doesn't know that someone look like her existed. Probably, she doesn't know about her sister. All I thought is nagpapanggap lang siya. Shit, hanggang sa natuon ng mga mata ko sa isang papel nang mabasang pangalan tinutukoy ni Zeus. What the heck? Sabi mo sa akin hindi totoo to. Hindi ko maipaliwanag ang emosyong nararamdaman ko ngayon nang tuluyang makumpirma ang pangalang Amelia Buentarde. Nakuyom kong kamakot basta na lang binalibag ang folder sa sahig dahilan para magkalit ang mga papel. Napailing si Zeus at seryosong nagsalita. I know it's very hard to believe. But my sources were credible. Alam ko magdadalawang isip ka kaya kinuha ko na rin sa record ang personal contact ni Amelia Bentarde. Just in case you wanna meet and talk to her personally. Natahimik ako sa sunod na sinabi ni Zeus. Ngunit hindi pa rin nawawalang pag-alburuto ng aking dibdib. Idagdag pang utak kong gusto nang sumabog sa hindi ka panipaniwalang impormasyong ito. Dumaan saglit na katahimikan. Ramdam kong marami pang gustong sabihin si Zeus. Ngunit nanatili na siya tahimik para hindi na madagdagan ang kaguluhan sa isip ko. Wala sa sariling sinimsim kong bote ng vodka. Rinig kong malalim na buntong hininga ni Zeus. Call her number at sabihin mo makikipagkita ang isang bilyonaryong negosyante sa kanya. Just don't give her my full details. I want to surprise the slut. Timbagang natugon ko. I will. Just excuse me for a minute. Tuwid na sagot ito't lumabas na muna para tawagan na ng sabing babae. Nang mapag-isay basta ko na lang pinagsusuntok ang sementadong pader dahilan para masugatan at dumugo ang kamao ko. Hindi ko ininda ang sakit.
What hints me most ay ang pagkakamaling nagawa ko. Hindi ko kayang isipin na all this time, my revenge was useless. Pinahirapan at sinaktan kong maling babae. Nasayang ang mahabang panahon dahil napunta lang sa maling tao ang paghihiganti ko. Shit! Bulyaw ko sa nalilisik na mga mata. Wala akong mapagbuntunan ng galit ko kaya this time, mas nilakasan ko pa ang pagsuntok sa pader kaya halos masugatan ang buong kamao ko. Labis na ang pagdurugo nito. Blood started dropping on the floor. What the heck, Damon? Sigaw ni Zeus na makabalik at agad akong inawat. Tila ba naubusan ako ng lakas at wala nang nagawa ng paupuin ako nito sa couch. Natataranta nitong kinuha ang kanyang cellphone sa bulsa ng suot niyang pants. Liro, where are you, buddy? Please, pumunta ka ngayon dito sa bar at magdala ng first aid kit. It's an emergency. Thanks. Tura nito na parang nakahinga ng maluwag matapos makausap si Liro. Muling natuon ang atensyon nito sa akin. Why are you hurting yourself, buddy? Ramdam kong naiinis ito ngunit pinanatiling kalmadong kanyang boses. Nakaigtig pa rin ang pangako ngunit hindi ako kumibo. I lost my words. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko. I know nahihirapan kang isipin ng lahat, but the damage has been done at wala ka ng ibang choice but to settle everything. Especially with Amanda. Ginambala mo na siya so you better pay her a large amount for the damages you've caused. Tuwid at seryosong turan niya. Saglit ako natahimik at nag-isip until suddenly an idea came up my mind. I don't need to do that. I would just use her instead to get revenge for her evil sister. Barito nung sagot ko na nagpaawang kay Zeus. Ramdam ko hindi ito sang-ayon sa plano ko. Hindi mo pwedeng gawin yan. Amanda is a good woman, Damon. Pagkontra nito. They are twins, right? So parehas lang din sila ng baho. That woman also always pisses me off, Zeus. Inis na sagot ko. Ganun na ba katigas ang puso mo para idamay ang babaeng wala namang kinalaman? There may be twins but they are different person, Damon. Umiigting ng panga ni Zeus. At alam kong pagtatalunan namin to. Just let me handle this matter. Alam kong ginagawa ko, Zeus. Huwag mo kong diktahan. Nagsimula na ring uminit ang ulo ko habang sinasalubong ang matalim niyang titig. Napailing siya sa nyalis na bagsuko. This is the very first time na nagtalo kami ng ganito. We are very close to each other since we were kids at alam ko ring magkaiba kami when it comes to this thing. Laging pusong pinapairal niya kaysa sa utak. Natigil ang pagtatalo namin nang biglang bumukas ang pintuan at nilaruan nito ang nagtatakang mukha ni Liro. May dala pa itong first aid kit. Nakaismid na bumaling si Zeus kay Liro. Gamutin mo yan, baka sakaling umayos ang utak. Tura nito't kuyam ang kangaong lumbas ng silid. What happened? Puno ng katanungan ng mga mata ni Liro. Halatang napansin itong tensyon na namagitan sa amin ni Zeus, ngunit hindi ako kumibot muling nagpasalampak ng upo sa couch. Agad nitong nilapag ang dalang first aid kit sa center table habang sinusuring kamay kong napuruhan. Gusto mo talagang nababalian ka ng buto sa tuwing nagagalit ka? Ano na naman bang nagpainit ng ulo mo, Damon Lucif? Seryosong tanong nito habang sinisimulang gamutin ang aking sugat. Napapikit ako habang pinapakaramdaman ng kirot nito. It's a long story to discuss. Tipid na sugot ko na kinailing niya. Then settle it as soon as possible. Malapit ng kasal namin ni Sora and we want everyone to be happy. Tuwid na tura nito and he is so innocent sa mga nangyari. Kaya wala rin akong balak sabihin sa kanila ni Sora ang lahat cause I don't want to bother them. Lalo pa sobrang abala sila sa nalalapit nilang kasal. Hindi ako sumagot at inayan lang siya hanggang sa matapos. Sabay kaming lumabas at naabutan naming nakaupo si Zeus malapit sa counter habang sumisimsim ng alak. Tumabi si Liro sa kanya habang ako'y dumiretso lang sa paglalakad. I'm not in the mood to join them now. Bala ko nang umuwi sa bahay na lang pakalmahin ang init ng ulo ko. Hey Damon! Tawag ni Liro nang mapansin na pag-iba ko ng direksyon kaya saglit ako napatigil. 8 a.m. tomorrow at imperfecto, biglang sabik ni Zeus, referring to a luxury restaurant. Marahil doon siya nagpa-reserve para sa pagkikita namin ng babaeng si Amelia Bontarde bukas. Hindi na ako sumagot at nagpatuloy na lamang sa paglalakad hanggang sa tuluyang makalabas. I will prepare myself for tomorrow at kung ano magiging resulta ng lahat, babalikan kong tangang Amanda na yun sa isla. Anong mangyayari ngayong alam na ni Damon na ibang babae ang pinaghihigantihan niya? Makatakas pa kaya si Amanda sa kalupitan ni Damon? Anong gagawin ni Damon sakaling magkaharap sila ni Amelia? Ang babaeng tunay na may sala sa pamilya niya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.